Pag-uusapan natin ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, buong week nasa Kamara ka. Ano ang sentimiento ng mga mambabatas? Marami bang gusto na daluhan ni VP itong hearing? Pops J, pag sinabi kasi natin na may hearing kay Vice President Sara Duterte, technically yung priority talaga dito ay yung sa members ng House Justice Committee. Okay. Pero pwede pa rin naman dumalo yung mga complainants, ex-officio members. Meron din yung ibang mga kongresista tulad na lang ni Congressman Paulo Marcoleta. Yun nga lang, kapag may mga kailangang motion na pagbotohan, hindi sila nakakasali sa votation. So, technically parang nagkakaroon lang sila ng manifestations. Pero ano ang gusto ng mga kongresista? Gusto nila na daluhan ni VP ito para sagutin? Most likely, Pops J, kasi yun din naman yung reason talaga kung bakit din ginagawa to at bakit humingi sila ng response kay VP Sara. Gusto nila sana si VP Sara yung magpaliwanag dahil dahil nasa preliminaries pa lang din naman at para ma-determine nga nila kung ano nga ba yung parang side or explanation ni VP Sara dun sa mga allegations laban sa kanya. Okay, Amy, yung mangyayari sa Miyerkules na sabi mo roon sa package, katulad nga nung pagtalakay sa House Ground Rules, ano ang susunod pagkatapos niya? So sa March 25, since medyo parang magiging mabilis lang talaga to, Pops J, in case na hindi pumunta si VP Sara, talagang mag-identify at mag-determine lang sila ng mga witnesses na pupunta nga and resource persons na pupunta. So after that, mag-uusap na sila doon sa probable causes, doon sa impeachment ni VP Sara. So technically, parang masihimayin nila yung mga allegations na nakapaloob doon sa dalawang natirang reklamo, Pops J. Okay, kailan ba magbabalik ang sesyon itong Kamara? May timeline ba ang komite kung kailan iaakyat sa plenaryo ang reklamo? Well, so far ang schedule, Pops J, sa April 14, 22 at 29 yung next hearings after March 25. Tapos magsisimula yung plenary sessions ulit sa Kamara May 4 pa. So medyo matagal-tagal and actually madedetermine pa lang daw yung final schedule after the March 25 hearing. So titingnan natin, pero 60 session days din yung binigay sa House Justice Committee para nga maibalik sa plenary yung itong impeachment case or yung discussion sa impeachment ni VP Sara. Amy, base sa mga source mo, atin-atin lang to ha. Pero dadalo kaya si VP o hindi? Dun sa nakausap ko kanina si Representative Antonio Tino, may chance naman daw siguro na talagang dumating si VP Sara, pero naharapin yung reklamo. Pero evident daw din kasi dun sa naging answer ad cotelum with caution ni VP Sara na parang hindi naman siya or hesitant siyang makadalo doon sa hearing dahil nga paulit-ulit lang yung sinasabi and vague din yung naging explanation niya. Hindi na-specify kung ano yung gusto talagang explanation na ibigay ni VP Sara doon sa mga allegations sa kanya, Pops J. Okay, Amy, isa pang issue dito sa Kamara, itong leadership, House leadership ni House Speaker Bogie D. May sagot ba siya sa batikos ng National Unity Party? Well, kung babalikan lang din natin, Pops J, parang ang nasabi kasi ng National Unity Party ay parang pag-uusapan pa lang din naman talaga nila kung pupunta sila sa minority dahil parang sa tingin nila weak yung performance ni Speaker Bogie. Pero sinabi naman ni Speaker Bogie dyan ay bukas naman daw yung pinto niya para nga magkaroon ng dialogues and syempre kailangan pa rin daw alalahanin na iisa lang talaga yung goal nila bilang Kongreso, na yun nga, matulungan talaga yung mga Pilipino dahil ang dami pang nangyayari, Pops J, sa House. Meron pang usapin sa anti-political dynasty, kakatapos lang din nung usapin sa pagbibigay kay PBBM ng powers para nga sa excise taxes. So, yun muna sana yung maging focus din yung sa priority bills na meron yung pamahalaan natin ngayon. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.